Welcome and thank you for joining us. This recording features our final academic interview for the course Assessment of Learning 2 conducted as part of our program in Bachelor of Secondary Education major in Mathematics at Shepherdville College. We reached out to Mr. Robert S. Ablao, Principal of Dr. Rodolfo V. Pamor Jr., Memorial National High School, to request his kind permission and participation in this meaningful academic activity. The goal of our interview was to gather professional insights into the use of assessment feedback in teaching and educator development. This interview centered around three key areas. First, real-life examples of how assessment feedback has influenced classroom teaching strategies. Second, effective ways teachers incorporate feedback into reflective practices. And third, the core principles that guide the use of assessment feedback for continuous professional growth. As future educators, we conducted this activity with the utmost professionalism and respect, ensuring minimal disruption to the school environment. We are deeply grateful to Mr. Ablao for his generosity and sharing his time, experience, and wisdom. We hope this interview serves as a valuable contribution to our development as reflected and responsive teachers. Thank you for watching, and we invite you to listen closely to the insights shared in this meaningful dialogue. Experiences po and perspectives in school leadership. Also po, to connect these insights to the theoretical concepts learned in class po. Ito sa amin as principal for students, meron kaming tinatawag na AURA. A-U-R-A. This is an acronym. AU stands for authority. You know, authority. We are authorities. That's why we have that power to command, to give instructions to our colleagues. Ang R naman is responsibility. It is our obligation to act in situation that the school needs. For example, sa mga projects na kailangan ng mga bata, especially classrooms, for example. Halimbawa, talagang yun ang realidad, kulang ang mga classrooms natin. So, anong gagawin nandiyan ng isang principal o isang school head? Responsibility namin na gumawa ng action para ma-provide yung shelter ng mga bata, at least not that concrete building that for example the school or the administration can provide, but at least itong TLC kung tawagin, yung temporary learning shelter, learning center na mga makeshift plan, of course with the coordination of the internal and external stakeholders. And A, the last in order, is accountability for us principals, for us school heads. Meaning, whatever happens to our decisions in school, be it right or wrong, it is our accountability. Kami ang sasagot, kami ang may problema sa mga decisions namin sa school, maging tama man ito. That's accountability. Okay, yun, yung pinaka talagang general role ng isang principal. Yung next question natin, we'll take it one by one. So first question po namin is, can you describe a specific instance when assessment feedback significantly changed your teaching approach? What did you learn and how did you apply it po? Okay, ganito po yan. Halimbawa sa learning situation. Halimbawa, nakita mo yung ginawa mong approach sa mga kasama ko, kasi I'm speaking as principal, not as a teacher, teaching in the classroom. Halimbawa, may policies o may instructions sa pagbibigay sa kanila. Ngayon, hindi, marami ang hindi sumunod, for example. Kasi may mga tao talaga na may attitude din. Kung ayaw sumunod, ayaw sumunod. Sa ngayon yan, especially, ng mga panahon. Eh, siyempre, pag-aaralan ko yung sitwasyon na yun. Bakit hindi effective yung instruction na sinabi ko? O, bakit ayaw nila yun? So, I have to reflect. Baka may mali sa sinabi ko o may mali sa approach ko.
So, kailangan ayusin ko yun kung may mali talaga at ibagay kung ano ang nasa sitwasyon o pangangailangan ng mga kasama natin. Para maging effective yun, nasusundin nila. Most likely, ganito po yan. Pag policies ang pinag-uusapan, na ipasusunod, dapat pinag-uusapan yan ng lahat. Hindi lang nanggagaling yan sa principal o sa akin. Dapat pinag-uusapan yan ng lahat ng mga tao sa school. Teachers especially, kasama yon sa pagplano, sa magulang, kasama din yun, sa mga bata meron din yun. Para pag nag-implement tayo ng policy o gumawa tayo ng policy at i-implement natin ang policy, eto ay coordinated sa lahat. Mas effective. Kung minsan, hindi natin maiwasan kasi may mga tao kasi ng mga autocratic mga leader, kung anong gusto nila, yun kaagad yun. Maaari nung panahon, effective yun. But for me, as administrator in this era, not anymore effective yun. Lalo sa mga taong makakasalamuha ngayon ng mga bata sa serbisyo, well, iba ang kanilang pananaw. So, kailangan natin mag-adjust sa bagay na yun. As administrator, you must be flexible. Yep. Dapat, kung sa nakikita mo ito hindi pa pwede, at may mga sinasuggest silang mas maganda at pakikinabangan, bakit hindi natin tanggapin? That's flexibility. Hindi pwedeng dahil ako ang principal, ito ang gusto ko, ito ang masusunod. Hindi. Titingnan natin, pag-aaralan natin yung pros and cons. Alin ba ang mas nakakalamang kung ito ang susunod natin galing sa teachers o ito ba sa akin. Sa totoo lang, sa experience ko, mayroon akong gusto ipasunod, pero pag may nagsuggest ang kasama ko at pinakikinggan ko kung paano lang i-binamarket yung gusto lang mangyari at nakikita kong maganda, sinusuportan. I set aside mine and I supported these ideas coming from it. The second question, sir. What strategies do you use to turn assessment feedback into actionable improvements in your teaching? Sa atin kasi, when it comes to assessment or evaluation naman, meron kami sinasabing, feedback giving. Halimbawa, may activity kami o kung ano. Okay, siyempre may planning before that. Pagkatapos nung okasyon, hindi pwedeng wala kang follow-up na gagawin. Meeting ka uli, tapos feedback giving na. Ano ba ang issues natin? Ano ba ang problema natin doon sa programa natin na ginawa o activity ginawa? Bakit may palpak? I-re-evaluate namin, kasi ganito sir, may kulang tayo dito, etc. etc. O para sa susunod na magkaroon kami ng activity ulit, yung experience na yun na mali, maaayos na namin. Magagawa na namin yun ng paraan para ayusin sa susunod. Kasi itong magkamali ka, no matter how good planners people are, in the occasions or activities that we're going to pursue, minsan di maiwasan, may pumapalpak din. Di po ba? Plinano muna yan, ha? Kaya lang, kumbaga, less ang chance dun sa mga mali kaysa walang plano. Ngayon, paano natin sinusolve yun? Pag-usapan ulit, saan tayo nagkamali, i-address kung paano o saan tayo nagkamali para susunod, tapos na lang. Mababago na lang. Saka, ang evaluation na sinasabi, dapat, dapat yung makasama natin dito, dapat submissive sila kung ano ang feedback na maririnig nila. Be it positive or negative. Ako, in my end, sasabihin ko yun sa akin. As administrator, sinasabi ko kasi yung sa part ko as administrator. Receptive ako sa mga feedback ng kasama. Ninonote ko yan. Ano ba ang problema o mali sa akin as a leader? Kung talagang mali ako, base sa na-observe nila sa akin, maluwag sa puso ko na tinatanggap at aayusin para sa maayos sa pagsasama na lahat. That's leadership.
Sa number 3 po, can you give an example of how reflecting on feedback help you improve a lesson or unit? Oo. Yung reflecting and feedback giving na sinasabi natin, malaki ang naibibigay niyan na na bagay para ma-improve ang mga susunod na mga passion or activities na gagawin. Sabi ko nga kanina, kung nagkamali ka dito at maliwanag yun, na nakita naman ng lahat. So, kailangan natin i-address agad-agad yun. Nagkulang ba tayo sa coordination? For example, doon pumalpak sa communication, ayusin natin kaagad. Bakit hindi tumulong yung iba? Kasi, sir, hindi nila nalaman na meron pala gano'n. So, communication, improve natin. Gawa natin ng komunikasyon. Sa paagi ng sulat o a meeting, etc. Para doon sa lahat na magiging involved na meetings, mapapaalam natin sila ng mas maaga para pag nag-usap-usap na doon sa scheduled meeting, everybody o marami doon sa mga kasama ay dapat makarating at makarinig ng pag-uusapan. So, that is, yan, very reflective yan sa usap sa pagbibigay ng feedback. Dito pala ako na mali. Okay, ayusin na. Lahat naman, tayo nagkakamali. Sabi ko nga sa kasama ko, don't you worry to sometimes get wrong in your decisions because that is just but normal to us people. Pero, doon sa nagkamali ka, dapat hindi yun paulit-ulit na magkakamali ka sa parehas na sitwasyon. Ay iba na yun. Despite na nag-usap na kayo, in-address na sana yun ang ang tama, paulit-ulit kang mali doon, may problema. So dapat naman, pag nagkamali tayo, ito, sa bagay na ito, sa susunod, titiyakin natin na maayos. Hindi na mauulit-ulit yung dating isang bagay na nagkamali. Kasi, the implication of if you repeated the same mistake, ibang usapan. May problema ka na tayo. Po. Pero ito, kunti lang na mga yan. Okay lang magkamali. Sino bang hindi nagkakamali? Will you tell me of an individual who is perfect? Meaning, not even once, that he gets, mistake. Meron ba tao ganyan? Sa pang-apat is, what principle should teachers follow to use assessment feedback effectively in their professional role? Principles? Lakas-lakasan mo na. Principle should teachers follow to use assessment feedback effectively in their professional role? In terms of principle, para maging effective ang relasyon o pagsasama ng mga tao sa isang organization, for example, sa atin. Yung ginagamit kong prinsipyo dito, yung pagrespeto sa opinion ng bawat isa. Halimbawa, sabi ko nga kanina, igwa na akong nakalagay sa isip ko o nakasulat na sa mga bagay na gusto ko nangyari. Kaya lang sa pag-usap namin, halimbawa, may sinasuggest sila. Na gusto, sir, mas ito suggestion ko ganito. Makikinig ako dyan. With my 2 big ears, I am going to listen. Ngayon, pag nakita ko sa kanila na talagang may punto maganda ang sinasabi, ay lalo pa kung second demotion yan ng mga kasama nila, sa akin, bakit hindi natin subukan? Baka mas okay talaga. Really respect ako. Hindi ko siya binabara. In terms of principle, hindi ko siya binabara. Instead, I allow that suggestion, and if I see it really right and helpful, 100% my support to that suggestion or recommendation. One of the principles yan, respect. Okay? Kasi ito ang ginagamit kong formula. In terms of principles,
to establish good rapport or good relationship with other people. The acronym is ROSE. Acronym yan, ha? This is not a kind of a flower. Na rose. R stands for respect. Sinabi ko na kanina. Di ba? Really respect. O stands for openness. We are open. Kapag nag-uusap kami, sige. Sabihin nyo na kung ano ang nasa isip nyo na makakatulong sa pinag-uusapan natin. Open because pinakikinggan ko. Pinatatapos ko kung ano ang gusto nilang mangyari. Okay, S stands for support. Sabi ko kanina, ay pag maganda, nakita ko pag minarket na nung tao yung rini-recommend niya na solusyon o recommendation sa problema, nakita ko na okay ito, sa isip ko maganda ito, pwede pakinabangan ito sa suggestion. I support it 100% to that suggestion or recommendation. S yun ha, and E, the last letter, evaluation. Ginawa na namin, halimbawa, kung ano yung dapat na gawin. Hindi nagtatapos doon. Pag-uusapan namin kung gaano kahusay, gaano kaayos yung programa o okasyon na ginawa namin. Evaluation yun ha, kasi kung may mali doon na lumabas, yun ang pagtutunan namin ng pansin para pag-usapan, para hindi na maulit mangyari kung nagkamali man yan sa susunod na activity gagawin for improvement. Sa relasyon, bilang kasama ko sa opisina o sa school, hindi sabi ko maiwasan na minsan may mga kapalpakan o kamalian na gagawa ang mga kasama natin, even yours truly, kasi hindi naman ako perfect. Pero marunong akong makinig. Nagpapaliwanag sila sa akin sa ganito, sorry. Dahil sa ganitong bagay, medyo hindi ko nagampan yung aking tungkulin dun sa okasyon natin, bakit ano nangyari. Pinakikingan ko sila na magpaliwanag. Okay, maliwanag naman, naintindihan ko yung ano. Binibigyan ko sila ng pagkakataon. Evaluation yun. Pero next time, sisiguruhin mo na ito maaayos mo. At hindi na muling ulit-ulitin mo pagkagawin. Ang isang bagay na mali na alam mo naman sa sarili. Yan ang process sinasabi. Okay po, sa ano yan, sa mga, kasi ang perspective ko dito, ang sinasabi ko, in terms of ano, leadership niya, getting ano yan, harmonious relationship with my coworkers. So, kailangan ang perspective mo as a leader ay iba. Minsan di yan maiwasan. May mga sagot na pabalang, may mga attitude na hindi mo magugustuhan. Pero in terms of leadership, in terms of promoting harmonious relationship with co-workers, dapat marunong kang tumuntok ng emosyon. Dahil kung hindi, baka mag-away-away kayo. Marunong ka mag-control ng sarili. Yun ang pinag-uusapan natin sa leadership yun. Sinasabi. The last question po is, how do you ensure that feedback becomes a regular part of your teaching and development process? Sabi ko nga kanina, hindi pwedeng walang feedback giving. Regular itong ginagawa natin sa lahat ng mga okasyon natin. Be it a simple or a complicated occasions or activities. Hindi pwedeng mawawala yun. Yung evaluation na yun o yung feedback giving na sinasabi natin. Kasi dito tayo huhugot ng desisyon para may tama natin kung sakaling may mga mali sa una natin ginawang desisyon. Malalaman niya natin dito sa feedback giving kasi in a meeting yan with the teachers and the employees around. Kasi lahat naman involved, even students kung may kasama pa doon. O yun,
tatanungin mo sila kung how is, ano yan, our occasion, o how was our activity conducted last graduation ngayon, rights. Ano ba, naging successful tayo doon o may problema tayo doon? May magko-comment na dyan. May magsasalita na yun. Regular po yun. Kumbaga, nasa policy na natin yun. Hindi pwedeng wala. Napakatapos ng okasyon, okay na nga yan. Hindi gano'n. Hindi nagtatapos. Dapat ihingan mo sila lagi ng kanilang mga commentaries o observations dun sa naganap na okasyon. Kasi hindi pwedeng sabihin natin perfect na wala nang mali. Walang ganun in terms of management. Meron ba sinasabing 100% na management? Wala. Ang may sinasabi, mga 99.99% na maganda yung leadership mo. Kasi yung tira, marginal error yon. Nakalaan nyo doon sa pwedeng mga mali, sa pwedeng gagawin natin. Kaya, hindi pwedeng walang evaluation and walang feedback giving. Parehas sa nagtuturo. Oh. May evaluation ba ganyan? Diba? Kung teacher ka, para makita mo kung yung itinuro mo, yung objectives na ginawa mo, nasunod ba o hindi? Dahil kung hindi nasunod, mag-a-adjust ka kinabukasan. Kailangan mo mag-reteach ng lesson mo kasi hindi naintindihan o kukunti lang ang natuto doon. What is important is the mastery. From mastery of learning, both to teachers and the students. I mean, sa teachers, mastery of teaching. Maayos ang pagkaturo, doon, learning follows doon sa mga bata. So, kailangan lagi mayroon tayong evaluation na ginagawa or feedback. One more follow-up question po, sir. May ginagawa ka po bang regular na self-assessment o hindi ka rin ba ng feedback mula sa mga estudyante o kasama mo po? Paano mo po ito sinasama sa pagplano ng mga susunod pong aral? Doon sa sinasabi natin mga assessment, meron na ginagawa tayo, ito halos nga yearly, dito sa aming performance sa akin, sa OPR, sa ano ko yan, para makita nila kung how I perform as a principal. Meron kaming mga, ano yan, may mga indicators kami na kailangan i-check kung talagang nagagawa natin para mamarkahan kami kung ano ba kami, BS, outstanding, o very satisfactory, or needs improvement. So yun po ay yearly. Yung OPR, Team Office Performance Rating na sinasabi. Yan, assessment natin. Yan. Maraming indicators. Hindi ko lang sa inyo matalakay in details. Mahaba yun. Sa teachers, gano'n din. Meron din sila na ngayon, bago na yung TMS, yung Performance Management Evaluation System, yun ay para makita din natin, i-rate natin sila kung ano ang naging performance ng teacher sa isang buong taon. Regular yun na ginagawa natin kasi halimbawa, hindi masyadong mataas o ang kanilang numerical rating, yung points. So, saan ba sila doon bumaba? Yun, sa personal o sa interview ganito nag-usap kami. Halimbawa, i-evaluate ko na siya, sasabihin ko sa kanya, dito ka sa ka-indicator na ito bumaba. So, kailangan mo ito ayusin sa susunod na gagawin. Halimbawa, doon sa pagtuturo mo, ang halos natuto lang doon sa mga klase mo, nasa 30% lang. Kulang. So, anong problema doon? So, i-improve mo ito bago ka ng ng strategies mo or approaches mo sa bata para mas lalong effective na teacher. Kami naman, ganun din. We encourage naman yung mga kasama natin
sa mga bata, may mga ano naman yan, may mga sometimes na hinihingi tayong evaluation sa kanila kung ano tayo bilang guro, kung ano ba, okay ba tayo sa kanila in terms of teaching. Nag-feedback sila. Binabasa na yung mga teachers yun. Ako rin sa mga teachers nakasama ko sa akin, kung anong feedback sa akin, nag-aaralan ko din. Kasi kung may mga binabasa ko na talagang tama man, ay i-address ko yun sa sarili ko, aayusin ko yun for improvement. Kasi walang masama para sa akin dyan sa humingi ka ng mga evaluations sa mga kasama ko. Kasi mas sila kasi ang nakakakilala o nakakakita sa iyo in terms of your performance. Minsan siguro sa dami natin trabaho, akala nila lahat ang ginagawa natin tama, ito pala may mali na. Pero pag humingi ka sa kanila ng evaluation at may isasabi nila yun, doon, malilinawan ka. Mali pala ako dito. Tama nga naman sila. Mai-improve ko yun. Kasabi ko. Lahat naman tayo pwedeng magbago. Galing ka sa masama, gusto mong mabuti, pwede kang magbago anytime kung gugustuhin mo. Pero pangit, yung dati kang masama o dati kang mabuti, magiging masama ka. Pagbabago din yun, pero pangit yun. Hindi natin nire-recommend yun. Yung masama na naging mabuti, okay. Ano po ang naging effect po ng pagbabagong ginawa mo sa performance ng Okay. Itong ginawa naming adjustment dun sa dun sa monitoring ng mga classes na ginawa natin with the help of the department heads na nagbo-monitor kami. Halos every hour. Anong naging epekto nun? Itong katatapos lang na contest namin, academic contest ini. Itong Battle of the Wise. 4th Congressional Battle of the Wise. Interpartido yan. There were 96 secondary schools who participated in the Battle of the Wise contest. Our humble school got rank 11 in the overall. Out of 96 secondary schools. Yun ang naging epekto nung monitoring, close monitoring na ginawa namin ng opisina with the help of the department. Naging malaking bagay yun. And in the division Battle of the Wise, may mga nanalo pa tayo in the division. So patunay ito na doon sa ginawa nating konting adjustment sa pag-monitor, nakatulong na malaki, nagbunga ng malaki. Sa umpisa siguro, sa iba hindi nila naintindihan, akala kaprikso lang nila. Pero ngayon naintindihan nila dahil ito, naging proud kami lahat sa mga estudyante natin. Dahil talaga nagpakita ng galing. Dahil na rin sa magagaling at magagandang turo na mga kasama ko, ng mga teachers na kasama ko sa school. Kasi gano'n naman yun, dapat may collaborations yun. Kung gusto mo ng magandang resulta, effecto in terms of, in terms of academic performance ng mga bata, dapat shared ito, pinagtutulungan ito ng administration, of course, of the teachers, stakeholders, at iba pa na gustong tumulong. Lalo na pagdating sa financial na bagay, alam naman natin ang paggastos ng mga schools from their MOE, hindi naman sapat yun. So, kailangan natin ang tulong ng iba sa labas. Walang masama, basta lahat ng ito ay napupunta naman doon sa pangangailangan ng mga estudyante. Lalo pa, kapag ang mga estudyante natin ay natuto sa mga aralin at talagang nagpakita ng buong puso. Naging proud kami doon. Ako personally, as the principal of the school, I'm so proud of that. My co-workers and the office, my co-teachers,
And of course, to our students who actually participated in that academic competition. With the help of the PTAs, the LGUs, and other stakeholders. Nagawa namin ito ng ganito ka, sabihin na natin, tagumpay. Kasi hindi madali. 96 yun eh. And yun, sabi nila kasi bago rin lang ako dito. Isang taon na higit pa lang ako dito na nakaupo as principal. First time na nangyari. Kaya, proud kami na ibinabalik ko lahat ng papuring ito sa pagtuturo sa mga teachers na kasama. Kasi sila naman talaga ang nagtuturo. Magagaling sila. So, I am not claiming alone this honor. But instead, I am giving this back to my co-teachers who actually work hard teaching to our students. Kaya, yun, ang bunga ng maganda sa contest. Matutuwa ka talaga kapag ina-announce mo doon sa result, yung mga winnings nila, talagang nagpakita ng galing kahit yun. Sometimes, hindi naman masama yung stricto pa. Basta for good yan. Stricto ka for good, hindi nag-aabuso. Yung stricto ka dahil may abuso ginagawa ka, hindi maganda. Stricto ka dahil para yun ma-improve ang performance at walang abuso, sinasabi ka sa inyo, rinirespeto mo sino man sa kasama mo, maging nasa laylayan pa yan ng lipunan o kahit sino pa, rinirespeto mo at tulong-tulong. Yun ang important para masabi natin na we successfully implemented the policies, the programs of the city. So that ends our interview po, sir. Thank you so much for that very transforming and informative responses po. So we as a future educator po, we manifest a good quality education for our future learners po. Someday. Okay, and Thank you so much po. thank you also for choosing our humble school to be your subject for this interview, especially your students. And this is it as always in my end as the principal of the school. We welcome people like you, especially the prospective educators, because sooner you'll become also educators like us. And many of you will be replacing the teachers and other officials in the depot. Why? Because there's people who have stayed for a bit long already in depot will also retire. And you'll be replacing. Maganda ito kasi nasa sa inyo, nakasalalay na yung kagandahan ng kalidad, ng pagtuturo, ng pagkatuto ng mga bata. So sabihin na natin, sabi ko kanina, hindi pagka ang mga bagay na nakikita natin sa likod o sa ating mundo. Kaya lang sa paraan yun ng mga bata na hahalin, papalit sa mga namumuno ng DepEd, managtuturo sa DepEd sa mga bata. Gawin niyo yung tama. Ituro niyo yung sa bata. Disiplina especially. Na matuto sila ng disiplina bagamat maraming restrictions ngayon sa mga bata. Pero hindi pwede na kalimutan natin mga educators yung disiplina sa bata. Because important. Kahit mag-research kayo sa mga tao na nakapalibot sa atin, educators, entrepreneurship, actresses, etc. na ito ay naging matagumpay sa kanilang mga chosen field dahil din mga disiplina ang mga tao. Sa mga estudyante natin ngayon, huwag nyo kalimutan. Pag kayo na ang humawak, nagturo sa kanila, disiplina pa rin, ididiit na important. Dahil pag nawala yun sa mga bata natin ngayon, ano mangyayari? Sa mundo natin, nawala na disiplina ang lahat.
We cannot expect any more peace. We cannot expect any more trust and development in this society. Lagi nyo yan gagawin. O ilagay sa sarili lagi. Iba't ibang paraan naman ng pagdidisiplina. Hindi mo kailangan saktan ang tao para madisiplina dito ba? Kasi mo kailangan gawin yun. Corporal punishment before yun ang ginagawa. Eh, ngayon, kung hindi na pwede yun, still, there are many ways how we can tame people na may hindi magandang ugali o habit. Marami naman paraan. Kung gusto natin katayin ang pusa o hulihin ang pusa, marami naman paraan. Isa lang naman yun yung dati na pag-disiplina, papaluin mo, pagagalitan mo. Hindi naman natin. Sa marami. Basta sinasabi ko, hindi pwedeng ibabaliwala ko ang pag-disiplina sa mga. Kasi, that's a very important virtue. To end po, we would like to introduce ourselves po. So, my name po is Bruce Tanyas, 21 years old po. I'm Myron Relito, sir. And Destin Velasquez. I'm Nicole Verdeo po, sir. And I'm Rana May Damasco po. And I'm Rosaline Pica. My dinner best All from Tigam? No, sir. We're from different places. Different places. Yes. So, we are a third year college student po from Shepherd Green College. So, that's nice. So, one more year to go Yes, sir. before your graduation. Madali lang yun. Napakadali lang yun. Kaya yun ang sinasabi ko, darating ang panahon, magiging educators. So, yun na pinili natin, sinumpuan natin trabaho. So, kailangan natin na bigyan ng justisya yung pinili natin trabaho. Be a good educator. Sige. Thank you, sir. Welcome, no problem. Anytime, if you need our school to help you, our school, Humble School is open. You can come in. Thank you po, sir. Sige. As future educators, we are grateful for the wisdom shared with us today. The insights from Mr. Robert S. Ablao have deepened our understanding of how assessment feedback shapes effective teaching and continuous professional growth. This interview marks not just the completion of an academic requirement, but a meaningful step toward becoming reflective and responsive educators. Thank you for watching, and may this learning experience inspire more educators to embrace the power of feedback in their practice.